Okay, so let's have now the discussion about plane mirror. So this will be the objective of this lesson. So at the end of the discussion, you learner shall describe plane mirror. So we will do it operationally. Discuss reflection in a plane mirror. Then we will also describe image formed in a plane mirrors. Explain images formed in a plane mirror using ray tracing, but we will have a separate discussion about ray tracing in plane mirror. So maybe we can do it in our face-to-face session and discuss multiple reflections on a plane mirror. So let us recall first the location of light in our electromagnetic spectrum. So we all know that light is one of those electromagnetic waves that we have, and uh, we can also locate since light is one of those electromagnetic waves. We can locate the position of light in our electromagnetic spectrum. So actually, si light, siya yung nasa gitna ng ating electromagnetic spectrum. Ayan, ito. Itong point na to. Ayan, maliit na maliit lang yung slice niya dito sa ating electromagnetic spectrum. But it plays important role kasi si light yung nagse-separate dun sa ating mga electromagnetic waves na matataas ang ang ionizing power to those waves na mababa yung ionizing power, as well as si light din, yung location ni light, ang pwede natin gawing borderline between dun sa mga electromagnetic waves na longer ang wavelengths at doon sa mga electromagnetic waves na shorter ang wavelength. Remember, we have to know the importance of knowing those electromagnetic waves which have longest wavelength and compared to those long wavelengths rather compared to those EM waves na maiksi yung wavelength because their wavelengths have something to do with the frequency that they can offer as well as yung energy na kaya nilang ibigay. And we all know na kapag longer ang wavelengths ng mga electromagnetic waves natin, they have lower frequency because wavelength is inversely proportional to frequency, 'di ba? Tas pagka naman maiksi ang wavelength, sila naman yung matataas ang frequency. And as far as energy is concerned, si energy naman is directly proportional kay frequency. So ibig sabihin, yung mga uh, electromagnetic waves natin na maiiksi ang wavelength, sila naman yung may matataas na frequency, therefore sila din yung may matataas na energy. So yun yung mga electromagnetic waves na as much as possible hindi tayo na expose kasi pwede yung mag-cause ng disorientation sa body cells natin. But then, hindi porke, so therefore ma'am, pag shorter wavelength, pwede ako ma-expose. Hindi, as far as exposure to electromagnetic waves, kasi electromagnetic waves pa rin yan eh. 'Di ba? Kahit na mababa yung frequency nila at mababa yung energy na kaya nilang i-offer, kung ma-expose yung katawan natin for a longer period of time, definitely magkakaroon din tayo ng ano, 'di ba? Makakaapekto pa rin 'yon sa body cells ng katawan natin. So still, it doesn't matter kung shorter or longer wavelength yung electromagnetic waves na pinag-uusapan natin, 'di ba? Yung we all know naman what is too much is bad, 'di ba, sa katawan natin. Okay? So uh, ang point ng discussion na to is for you to know the location of light since si light yung pinaka-concern natin for us to describe the images formed in a plane mirror. Yan. So, katulad nga ng sinabi ko, so si light yung makakaapekto sa pagde-describe natin ng images formed in a plane mirror. So, let's have first a brief description about light. So, we all know that light is important aspect of life because it enable us to see things around. Kaya nga light is the only form of energy that is visible to our naked eye. Siya lang yung bukod tanging form of energy na pwedeng makita ng mata natin. Okay? Tapos, it occupies small portion of the electromagnetic spectrum. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, nandyan lang siya sa period na yan. Ganyan lang kanipis yung slice ni light sa ating electromagnetic spectrum.
Okay? Then, three things needed for us to see. Of course, there should be light kasi yun yung pinaka main reason kung bakit natin nakikita yung mga objects. Then, of course, we have the object kasi dapat may tinitignan tayo, di ba? Para alam natin ah, kung gumagana ba yung mata natin. And of course, our eyes. Kaya di ba yung mga bulag, di ba, hindi sila nakakita. Okay? So, those are the three things needed for us to see. Again, let me repeat, there should be source of light. We have the object, kasi yun yung reference natin kung nakikita natin or hindi. Then, we have, of course, our eyes. Then, ano-ano yung connection nitong tatlong object na kailangan natin? So, una, si object. Okay, si object, it could be transparent, translucent, or opaque. So, pag sinabi natin transparent, it allows light to pass through. All lights na mag-strike dun sa object, okay, it will pass through. So, example niya, we have the plastic, di ba, yung clear glass, okay? Yung plastic, yung clear plastic din, yan. Clear water, so ibig sabihin, pag malabo yung tubig, hindi na rin siya nagsiserve as transparent object. And of course, we have the air. Yan, okay? Kaya uh, pag tumama ang light wave sa ano natin, sa atmosphere natin, lumulusot siya, di ba? Nakakarating sa atin yung light na nanggagaling sa araw because nagpa-pass through siya sa hangin, and since si hangin ay transparent, so nakakalusot lahat yung light rays. Kaya nare-receive natin yung liwanag na nanggagaling sa araw. Then we also have the translucent. Ano pinagkaiba ni translucent kay transparent? Si transparent, lahat ng light rays na tatama sa kanya magpa-pass through. Si translucent, hindi lahat. Okay? Hindi lahat. So, ang tendency, pag nagdumaan yung light rays kay translucent, nag-scatter or kumakalat, nagdi-diffuse. Okay? Then, dahil nga hindi naman lahat ng light rays ay magpa-pass through, so yung ibang light rays na tatama sa isang translucent object, yung iba magre-reflect pabalik, okay? At yung iba naman, depende sa object na tatamaan, yung iba ina-absorb mismo nung object. Okay? Then, we have the opaque material. Ito, hindi talaga nag-a-allow ng light na mag-pass through. So, anong nangyayari, ma'am? So, katulad yung sinabi ko kanina, yung iba nagre-reflect pabalik, most of it nagre-reflect pabalik, then yung iba naman na-absorb nung object. Okay? Iba yung na-absorb sa nag-pass through. Ha, iba yun. Kasi pag na-absorb, pumapasok pero hindi lumalabas sa kabila. Pag transparent, pumapasok, lumalabas sa kabila. Okay? So, yan yung unang-unang klase yan yung tatlong klase ng object na pwede nating na pwedeng tamaan ng light. So again, depende yung behavior ng light depende sa object na tatamaan. So kung yung object ay transparent, magpa-pass through lahat ng light. Kung translucent, hindi lahat magpa-pass through, and ang tendency is mag-scatter yung light or mag-diffuse. So example yung translucent, hindi ko nabanggit kanina, frosted glass bulbs, yung mga fluorescent natin. Ayan. Then example naman na opaque, example, stone, yan, di ba? Ano pa? Earth, yan, opaque material yan, di ba? Moon, opaque material yan. Okay? So, yun yung iba't ibang klase ng object na meron tayo. Okay? Then, let's talk about also selective absorption and reflection. So, ano ibig sabihin nito? Example, bakit sabi ng utak mo kulay dilaw ang saging? Bakit sabi ng utak mo kulay pula ang mansanas? Bakit sabi ng utak mo color green ang mga dahon? Okay, so that is because of selective absorption and reflection. Remember lahat ng nakikita natin, lahat ng naaamoy natin, lahat ng nalalasahan natin, ini-interpret lahat yun ni brain. Okay, so magsisend ng signal sa brain natin, and then kung ano yung signal na marireceive ni brain, yun yung i-interpret niya. Kaya example, since we're talking of things that we see, so kung ano yung signal na i-receive ni brain, yun yung i-interpret niya na makikita natin. Ayan, okay? So example, bakit color blue yung nakikita ng mata na to? Ito sa aking illustration dito sa aking PowerPoint. So selective absorption. So ano ibig sabihin nun? Once na tumama yung light rays doon sa object, hindi lahat ay i-absorb, hindi lahat ay magre-reflect. Kaya selective, pipiliin niya yung i-absorb, pipiliin niya yung i-reflect. So dito, bakit ang sabi ng utak natin, blue yung
color ng book, it's because, halimbawa tumama yung light rays sa kanya, okay? Ang tatama dyan is white light. Yun ang unang tatama, ang white light. And we all know, pag sinabi natin white light, presence of all colors. So, nandun yung seven spectrums na meron tayo, yung seven color of rainbow, kung yun yung mas natatandaan ninyo. Yung Roy G. Biv, we have the red, the orange, the yellow, the green, the indigo, and the violet, di ba? Ngayon, lahat ng kulay na yon presence kasi light rays yung tatama dun sa object eh. So, ang mangyayari doon, hindi lahat yon magre-reflect papunta sa mata natin. So, ang mangyayari, halimbawa, color blue yung libro, okay? So, sa pitong kulay na yon, yung anim ang ma-absorb, yung isa ang magre-reflect. So, yung nag-reflect, yun yung marireceive ng mata natin. Okay, ngayon, dahil yun yung na-receive ng mata natin, si mata, yun yung isasend niyang signal sa brain natin. So, pag na-send na ni mata yung signal sa brain natin, tsaka ngayon ni-interpret ni brain, okay, that is color blue. Diba? So, sasabihin mo, okay, color blue. Color blue yung libro. Okay, so that is why, balik tayo sa example natin, bakit sinasabi ng utak mo na kulay pula ang mansanas? So, ganun din yun, di ba? Tatama doon sa object yung white light, presence of all colors. So, nandun lahat yung pitong color spectrum natin. Then, yung anim doon ay i-absorb ng mansanas. Then, isa yung i-reflect. Okay? Ano yung i-reflect ng mansanas? Yung color red. So, yun yung makakarating sa mata natin. So, therefore, si mata, yun yung i-deliver niyang signal kay brain. So, therefore, sasabihin ni brain, okay, color red ang mansanas. Ayan, okay? Kaya selective, pinipili yung absorb, pinipili yung i-reflect. Kaya pag sinabi nating black light, absence of all colors naman yon. So, that is why pag nakapikit tayo, wala tayong nakikita. 'Di ba? Kasi walang pumapasok na light rays sa mata natin pag nakapikit tayo. So walang i-interpret si brain kasi wala siyang nakikita. Kaya pag sinabi nating white light, presence of all colors, pag sinabi nating black light, absence of all colors. Ayan ha. For example, sagutin niyo to, bakit kulay dilaw yung saging? Ayan. So tatama yung pitong color spectrum natin, white light. Tapos yung anim, i-absorb, yung isa ay i-reflect. Ano yung i-reflect? Yung color yellow. Diba? So yung color yellow ang mapupunta sa mata natin, then si mata, isisend niya yung signal papunta sa brain, tsaka pa lang i-interpret ni brain kung ano yung kulay na nakikita natin. Then let's have now plane mirror. Ito talaga yung ano natin, 'di ba? Ito talaga yung main concern ng discussion natin ngayon. So pag sinabi natin plane mirror, it is a mirror with flat planar kaya plane, okay, reflective surface. So yung reflective surface, pag sinabi natin reflective surface, yan yung part ng object na tatama yung light rays. Okay? Then diyan din yung part kung saan magre-reflect yung light rays. Kaya reflective surface ang tawag. Okay? So kaya siya plane kasi flat yung kanyang reflective surface. Kasi 'di ba, we all know naman na meron pa tayong tinatawag na curved mirror. 'Di ba? Yun yung next discussion natin. So sa plane mirror class, flat yung reflective surface natin. Okay? So paano nga ba siya nagiging uh, paano nga ba siya nagiging mirror? It is made using some highly reflecting and polished surface such as silver or aluminum surface in a process called silvering. Kaya pag napansin nyo, try nyo tignan yung mga salamin sa wallet ninyo or sa bahay ninyo. Try ninyo kung nakikita nyo yung likod ng salamin. Uh, Parang silver yung likod. 'Di ba? Parang coated, 'yon. Coated yung likod. Kasi pag hindi coated, hindi siya magiging opaque material. Kasi ang mirror ay opaque material. Pag hindi kasi coated yung likod, magse-serve siya at transparent material. Okay? So, hindi mo makikita yung reflection mo kung transparent material siya. So, para maging opaque material siya, para pag tama ng light ray sa kanya, hindi tatagos. So, pabalik yung light rays. Pag bumalik yung light rays, makikita mo yung reflection mo sa harap ng salamin. Okay? So, ang tawag natin sa process na yon is silvering. So, pwedeng ang ginagamit nilang pang coating is silver or simpleng aluminum lang.
Parang gano'n. Okay, ang mahalaga lang naman is ma-cover yung likod para mag-act siya as, what do you call this, opaque material. Okay, pero hindi puwedeng if that is the case ma'am, 'di takpan ko na lang ng kung ano mang object yung likod ng salamin ko para maging or ng glass, let's say. Takpan ko na lang yung likod ng glass ma'am para mag-serve siya as opaque material. Hindi. Kasi kailangan undergo siya ng silvering, yung process ng silvering, or else hindi siya mag-a-act as opaque material. Okay? So the reflecting surface reflects most of the light striking it as long as the surface remains uncontaminated by tarnishing or oxidation. Yung mga plain mirror, example sa bahay, since doon tayo pamilyar, ano, mapapansin ninyo, may mga salamin kayo sa bahay na medyo meron ng dot-dot na itim. Try nyo tignan yung mga salamin nyo sa bahay. Commonly, yung mga area na medyo basa ang dingding ninyo. Example, yung mga salamin na nasa banyo. Yan yung mabilis na mag-tarnish eh. Okay? Kasi nagre-react yung coating sa likod doon sa basa. Kasi 'di ba pag banyo laging basa yung dingding, 'di ba? So ang tendency nagta-tarnish yung likod ng salamin ninyo, okay, nangangalawang, okay? So pag nangalawang na yung likod, mapapansin niyo doon sa harapan ng salamin, meron na siyang parang itim-itim na dot. So ibig sabihin nun nagta-tarnish na siya, okay? So most modern plane mirrors are designed with a thin piece of plate glass that protects and strengthens the mirror surface and helps prevent tarnishing. Or pwede din plus, ito yung DIY para hindi mabilis mag-tarnish yung mga salamin natin sa bahay. Huwag niyo masyadong idikit yung salamin mismo dun sa wall. Pwede niyo lagyan ng, example, pwede niyo lagyan ng mga karton or papel sa likod bago niyo idikit yung salamin mismo. Kasi 'di ba, halimbawa kung karton 'yan, i-a-absorb nung karton yung moist, 'di ba? Kasi yun na naman ang mahalaga diyan, eh, kaya siya nagta-tarnish kasi nagre-react yung nasa likod niya, yung ginamit na coating, doon sa basa. So para hindi mangyari yun, para tumagal yung buhay ng salamin sa mga bahay natin, yung likod ng salamin puwede niyong lagyan ng karton or anything na puwedeng makapag-absorb nung basa, lalo na yung mga salamin na nasa banyo. Yan, okay? So yun yung kung yung DIY na mas mabilis na hindi na natin kailangan pag gumamit ng mga plate glass para lang mapahaba yung buhay ng mga salamin sa bahay natin. Anyway, mura lang naman ang salamin, di ba? Okay, so let's talk about reflection characteristics. Remember ha, one of the objectives of this lesson is for you to describe the image formed in a plane mirror. So meron tayong tatlong characteristics ng image reflection sa ating plane mirror. So you have to know the types of image na nakikita sa salamin. You also have to know the attitude of the image and the size of the image. Ayan. So sa type, dalawa yan. It could be real or virtual. Sa size, tatlo naman siya. Pwedeng same size, lumaki or lumiit. Then yung attitude, pwede siyang upright, inverted, or laterally inverted. So isa-isahin natin yan. Punta muna tayo dito sa size. So ito common sense naman to. Pag sinabi nating enlarge, lumalaki. Di ba? Ma'am, paano ko sasabihin lumalaki? Iko-compare mo yung image doon sa actual size ng object. Okay? So, iko-compare yung image sa actual size ng object. So, kung mas malaki yung image compare sa actual size ng object, nag-enlarge. Kung lumiit yung image compared to the size of the object, nag-reduce. Then, kung same lang naman, kung ano yung size ng object, yun din yung size ng image niya, same size. Ganyan, okay? Then, sa type naman, or again, dalawa to ha, isang real, isang virtual. Pag sinabi nating real, yung image seems to appear in front of the mirror. Baka naman kasi sabihin niyo in front of the mirror, so therefore kaharap ko yung image ko. Hindi. Okay, example nito, yan, every time na gumagamit ako ng projector sa classroom. Yan, so yung napo-project na image from the projector, that is an example of real image. So it seems to appear in front of the mirror. Then pagka naman virtual, ayan, behind the mirror. Nasa likod ng salamin. Example, pag umaharap tayo sa salamin, yon virtual yon. Makikita mo, di ba? Nasa likod nung parang, hindi naman talaga nasa likod kasi pag tumingin ka naman sa likod ng salamin, wala naman talaga doon yung image mo, di ba? So it seems to appear behind the mirror. Okay? So again ha, pag real image, it seems to appears in front of the mirror.
Pag virtual, it seems to appear behind the mirror. Then, ito yung attitude. So, upright, yung the image is right side up. Example ha, yung pag humarap ka sa salamin, yung mukha mo nasa taas, yung paa mo nasa baba. 'Di ba? Ang pangit namang manalamin na pagharap mo sa salamin, yung paa mo yung nasa taas na nakikita, ta's baba yung mukha mo, 'di ba? That's why ang ginagamit din natin sa bahay is plain mirror. Okay? So, example ng image na upright, ito, ayan, yung pagkakasulat ng salitang mirror. Pag inverted naman, baliktad. Uh, horizontally inverted. Mali, sorry, vertically inverted. Ayan, okay? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na pagharap mo sa salamin, halimbawa, nasa taas yung paa mo, nasa baba yung mukha mo. Yun yung inverted. Pagka naman laterally inverted, uh, yung image is naka-flip horizontally or horizontally inverted. Example ha, di ba sa upright, eto, nauuna yung M, nauuna yung R. Pero pag laterally inverted, nauuna yung R, tapos nahuhuli yung M, tapos yung pagkakasulat pa, baliktad. Kasi tingnan nyo, ito yung R, ayan, pag ganyan siya. Pag laterally inverted, ito na yung orientation niya. Ayan. Okay? Baliktad mo siya. Okay? So, upright, right side up, inverted, upside down, vertically. Pag laterally inverted, horizontally inverted, or flip horizontally. So, ito yung upright, yung letter A. Ito yung inverted, letter B. Ito yung laterally inverted, yung letter C. Then, image formed by a plane mirror. As you know, a plane mirror is simply a flat mirror in which an object is reflected. In order to explain how the human eye forms an image of the light source behind the mirror, we can use light rays and the laws of reflection. Balikan ko to ha. State muna natin yung law of reflection. Ito nabanggit ko to doon sa huling sa huling video lesson na pinanood ninyo. Okay? Eto, describe muna natin yung object ha, ay yung figure. Eto, ayan, yan yung mag-a-act as reflecting surface. Sabihin natin na ito yung mirror. Ayan, tapos eto, ayan, yan yung light source, yung paggagalingan ng light. Then, yung light na nanggagaling sa source, eto, ang tawag natin dyan is incident ray. Ayan, okay? So, we have here the incident ray. Yan yung tatama sa reflecting surface. Then, yung magba-bounce back, okay? Pag tama kasi, di ba, opaque material siya, so hindi siya magpa-pass through. Hindi rin siya i-absorb. Ang mangyayari, magba-bounce, tatalbog, kaya magba-bounce. Ayan. So, this is incident ray, tatama sa reflecting surface. Then, this is the reflected ray, yung nag-bounce back. Tapos, you're going to draw an imaginary line between the incident ray and the reflected ray. Dito, imaginary line lang yan. Ha? Imagine, din naman, kaya pag harap mo sa salamin, wala ka naman nakikitang line sa gitna ng mukha mo, di ba? Because it's just an imaginary line. So, yung line na nagsiseparate sa ating incident ray at saka sa ating reflected ray, ang tawag natin doon is normal line. Ayan. Then, from the normal line, ha, sukatin mo yung angle na ito. Ayan. From the normal line going to the incident ray, ang tawag natin dyan, angle of incidence. Then, from the normal line going to the reflected ray, ang tawag naman natin dyan is angle of reflection. Again ha, ulitin ni ma'am. This is the reflecting surface. Ayan. This is the light source. Yung light na nanggagaling sa source, ang tawag natin dyan is incident ray, tatama sa reflecting surface. Then, magba-bounce back, ang tawag na doon is reflected ray. Then, yung line na nagsiseparate between the incident and the reflected ray ay si normal line. Then, yung angle between the normal line, ang sukat lagi class is from the normal line, ha? Yung angle between the normal line and the incident ray, that is the angle of incidence. And then, yung angle from the normal line going to the reflected ray is the angle of reflection. Okay? So, ano yung sinasabi sa laws of reflection? Actually, laws to, S, kasi tatlo siya. Una, the angle of reflected ray equals or always equals the angle of incidence. So, si theta I, lagi yung equal kay theta R. Kasi 'di ba, si normal line ginuguhit natin sa gitna, 'di ba? Sa gitna ni incident ray at saka ni reflected ray. So kung nasa gitna lagi si normal line, so therefore, hahatiin niya lang yung buong angle from incident ray to reflected ray. So, kalakalahati, 'di ba? Kaya si theta I is equal to theta R.
Then the incident ray, the reflected ray, and the normal line, meron silang uh, point of intersection. Point of intersection, tama ba yung term ko? Basta isang point lang yung tatamaan nila, ayun. Isang point lang yung tatamaan nila sa reflecting surface natin. Example, dito tumama si incident ray, dito sa point na 'to, diyan din manggagaling si reflected ray. Kaya 'pag dinrawing niyo si normal line, dito niyo rin patatamain sa point na 'to, para gitnang-gitna talaga siya ni incident at saka ni reflected ray. Ayan, okay? The incident and reflected ray are on opposite sides of the normal. Ayan, magkabilaan. Hindi pa puwedeng nandito si incident ray, okay, ta's nandito si normal line, ta's dito niyo rin ito-drawing si reflected ray, hindi. Kaya dapat 'pag nag-drawing kayo nito, unahin si incident ray, tapos si reflected ray, tsaka niyo ngayon ito-drawing si normal line sa gitna. Para masunod natin yung first law, which is si theta I is always equal to theta R. Ayan, so balik tayo dito. Ayan, paano ba napo-form ang image sa plane mirror? Halimbawa, we have here the light source. Ayan, ito yung mata. Siyempre, three things for us to see kasama si mata, di ba? Kasama yung eyes. Okay, so galing sa light source, ito yung example yung plane mirror ha. Ayan, yung manipis na lang yan. So from the light source, tatama ngayon yung light rays sa plane mirror. Magba-bounce back papunta sa mata. Ayan. So, si mata ngayon, once na na-receive niya na yung light rays, magsisend siya ng signal sa brain, tsaka ngayon i-interpret ni brain kung ano yung object na nakikita natin. Okay, ngayon, dahil ito ay plane mirror, virtual image ang makikita natin. So, ano ibig sabihin nun, ma'am? Yung image ngayon mapo-form behind the mirror. This is the front of the mirror, this is behind the mirror. Sa likod ng salamin. Ayan, okay? So, mapo-form ngayon yung image sa likod ng salamin. Ngayon, anong klaseng image yung nakikita natin? So, unang-una, virtual, kasi nasa likod ng salamin. Pangalawa, same ang size. Ayan. So, kung gaano kalaki yung kandila dyan, yun din yung image na nakikita mo. Ganon din kalaki yung image na nakikita mo. Ayan. Ma'am, bakit yung salamin namin sa bahay parang ang laki ng mukha ko? Diba, ganyan. Minsan may na-encounter tayong gano'n, di ba? Nasa tama lang ng light yon mga anak. Parang angulo ng light. Kaya mukhang malaki yung mukha mo sa salamin. Okay? So, it's all in the mind. Hindi yun talaga totoo. Kung ano yung size ng mukha mo, yun talaga yung nakikita mo sa salamin. Kaya, halimbawa, ma'am, parang ang laki ng mukha ko. Malaki talaga mukha mo, tanggapin mo na. Parang ganon. Okay? Then, makikita ninyo kung ano yung distance nung object kaya ito yung object glass ha, ito image to ha. Kaya ayan no apparent image. Ano ibig sabihin nun? Parang, okay? So kung ano yung size ng kandila dito, yun din yung size ng image na nakikita natin. Tapos isa pa, kung ano yung distance ng object sa harap ng salamin, yun din ang distance ng object sa likod ng salamin. Ayan. So, ganun natin i-describe yung image form in the plane mirror. Ngayon, as far as the attitude or the orientation of the image, upright. Okay? Hindi siya nakabaliktad. Okay? So, again na ulitin ni ma'am, how are we going to describe the image formed by a plane mirror? Unang-una, virtual kasi it seems to appear behind the mirror. Parang nasa likod ng salamin. Another thing, same size. So, kung ano yung size ng object, yun din ang size ng image. Tapos, distance in front is the same with distance at the back of the mirror. Kung gaano kalayo yung object sa harap ng salamin, ganun din kalayo yung image sa likod ng salamin. And then, also, um, uh, upright. Ayan ha, hindi siya inverted, hindi siya naka-invert horizontally, hindi siya naka-invert vertically. Upright. So kung nasa taas yung ulo nung kandila, nasa taas din sa image. Okay? So parang ano nga parang kung paano kayo nakakakita ng image nyo or ng reflection nyo sa salamin. Yun yun. Ayan. Okay? Kaya ang pangit naman ng salamin na pagharap mo, di ba? Unang makikita is paa mo. 'Di ba?
Ayan. So, ano yung bukod tanging pinagkaiba? Kasi 'di ba kung titignan natin dito, parang walang pinagkaiba si object at saka si image. 'Di ba? Same size, upright yung object, same distance in front at saka in back of the mirror. Meron pa rin pagkakaiba. Ang tawag natin doon, lateral chromatic aberration. Ano yun, ma'am? Yun yung um, tawag natin dito, pero depende pa rin 'to sa depende pa rin 'to sa object. Pagka yung halimbawa mukha natin, ayan, walang halos pinagkaiba. Pero kung titignan natin, halimbawa, yung location ng mata, pagharap mo sa salamin, hawakan mo yung left eye mo. Yung image mo, pag tinignan mo, parang ang hinahawakan niya, yung right eye mo. 'Di ba? Hawakan mo yung right ear mo, yung kanan na tenga mo. Pag tinignan mo yung image mo sa salamin, parang ang hinahawakan niya is yung left ear mo. So, ang tawag natin doon, lateral chromatic aberration. So, yun yung bukod tanging pinagkaiba ng image sa object in a plane mirror. Okay? Ano ibig sabihin nun, ma'am? They are horizontally inverted. Yon, horizontally inverted yung image talaga in a plane mirror. That is the reason why yung pagkakasulat ng salitang ambulance, ayan, 'di ba, is baliktad. Para pag, 'di ba, alam naman natin pag ambulance emergency yan eh. Para pag nakita ng let's say ikaw yung nasa unahan no, na sasakyan ng ambulance. Pag nakita ng driver sa side mirror, mababasa niya na ng tama yung salitang ambulance. Okay? Even though, common sense naman na yan. Kasi, ma'am, kahit naman hindi ko basahin yan, kasi pag narinig ko yung wang-wang, matik na yun. But still, di ba, yun yung purpose nun. Kung bakit baliktad horizontally ha, hindi vertically ha, baliktad horizontally yung pagkakasulat ng salitang ambulance. Okay? So, let's talk about multiple reflections on a plane mirror. Pag sinabi nating multiple reflections, halimbawa, tingnan niyo to ha, yung unang picture. Ayan, ito yung may soldier sa harapan ng salamin. Ay makikita niyo meron dalawang plane mirror na pinagdikit. Tapos magbubuo ka ng angle between these two plane mirrors. Okay? Online kasi tayo eh. Pakita ko na lang sa face-to-face natin, ha, para makita nyo to. Okay, so ang mangyayari, baba, mag-place ka ng object sa harapan ng dalawang plane mirror facing each other, ha, at a certain angle. Ayan, makikita mo na dadami yung image. Ayan, dadami yung image. So, what happens? The more na lumiliit yung angle between the two mirrors, the more na dumadami yung reflection sa makikita. Tapos the more na lalaki yung angle between two mirrors, halimbawa, i-stretch mo pa yung, paglalayuin mo pa yung dalawang plane mirror na yan sa isa't isa. Makikita nyo na unti-unti, kumukonti din yung reflections or yung images na nakikita niyo. Hanggang halimbawa, i-90 degree mo na yan, i-90 degree mo na yung 180 degree mo na yung dalawang mirror to each other. Isa na lang yun. 'Di ba? Kasi kung naka 180 degree na yan, parang isang mirror na mahaba na lang or malaki yung nakikita mo. Okay? So, yun yung tinatawag nating multiple reflections on a plane mirror. So, again ha, the more na maliit yung angle, the more na dumadami yung images na napo-form, the more na lumalaki yung angle, the more na kumukonti yung images na perform. That is the reason why application nito. Yan ang dahilan kung bakit magandang gawing decoration sa bahay ang salamin. Lalo kung malalaki. Kasi nagmumukha siyang malaki pagka salamin yung design ng mga walls natin sa bahay. And also, that is the reason why yung mga boutique, yung mga tindahan ng salamin, ng mga damit, yung mga tindahan ng mga damit, naglalagay sila ng maraming salamin sa boutique nila or sa store nila para magmukhang marami silang tinda. Yun, okay? Kahit na sabihin mo na ilang items lang yung tinda nila, eh kung nakasalamin yung paligid, pagpasok mo dun sa shop or dun sa boutique nila, mukhang marami silang tinda. Diba? So, nakakapikit. Yan, okay? Then, ano ang life learnings natin dito since we're talking of reflection here? Ayan, katulad nito, oh, di ba? Yung pusa, pag tumingin siya sa salamin, ang nakikita niya na is tiger na siya. 'Di ba? So, ano ibig sabihin nun? Dream big. Yun lang yun, 'di ba? Dream big. Hindi
Huwag kang 'di ba, huwag kang wala namang masamang mangarap na balang araw, 'di ba? Halimbawa, itong pusa, nangarap siya na balang araw magiging tigre din siya, 'di ba? Hindi pala, baby tiger pala 'to, hindi pala 'to pusa. Ayun, yung baby tiger, halimbawa, yan. So, alam niya pagdating ng panahon magiging big tiger din siya, 'di ba? So, parang kayo yan, 'di ba? Dream big, yun lang yan, okay? Next, application ng plane mirror, sa example, cosmetic mirrors, yun nga yung mga ginagamit natin sa ano natin, sa bahay natin, yung mga rear view mirrors, yung mga side mirrors sa mga sasakyan. Then ito yung periscopes. Ayan. So paano ba nagwo-work yung periscope? Mangyayari dito yung kahit nasa baba ka, makikita mo yung object na nasa taas. Yan, yung ginagamit na periscope. Yun yung ibig sabihin ng periscope. So dito yung mata mo, halimbawa, okay? Tapos yung salamin, naka-angle siya ng 45 degrees. Yung salamin, lagay mo lang sa box. Tapos yung box, lagyan mo lang ng slit. Ayan. So pagpasok ng light dito sa loob, ayan ha, ah, mangyayari dahil ito ay may mirror na naka-angle ng 45 degrees, tatama dito yung light. Okay? Dahil mirror ito, magre-reflect. 'Di ba? Magre-reflect. So mangyayari, dito pala tayo sa taas kasi dito galing yung ano, yung light rays. Then makikita ng mata natin. Okay, so papasok dito yung light sa slit na to, sa butas, kumbaga. Tapos dito sa loob ng box, merong mirror na naka-angle ng 45 degrees. Pagpasok ng light rays dito, magre-reflect kasi mirror yan. Pag nag-reflect, pababa. Pababa. Kasi wala naman siyang ibang lulusutan eh. Okay? Ngayon, sa baba niya, merong nakaabang na mirror din, na naka-angle din ng 45 degrees. So, pag tama dito ng light rays sa mirror na to, sa taas, bababa, magre-reflect, magta-travel pababa. Tatama ulit dito sa mirror na to. Then, ang tendency, pag tama dito, palabas na, papunta na sa mata natin. So, therefore, kahit mababa tayo, hindi na natin kailangan sumilip pa or sumilip pa pataas. Silip na lang tayo dito sa pamamagitan ng periscope, makikita na natin yung object sa taas. Ayan. Okay? So, if you wanted to class, eto, meron akong link dito ng video lesson as supplement for our discussion. Ayan. So, pwede kayong manood ulit ng ibang video lesson tungkol sa plane mirror. Okay? So, that's it. Thank you so much. See you on our face-to-face session soon. Okay? Thank you so much. Good morning.